In this video, tuturuan ko kayo kung paano gumamit ng insulin pen. So, basically, yung mga insulins ngayon, yung mga modern insulins, naka-pen type na siya. So, parang ganito yung itsura. Now, depende sa brand, nagbabago-bago siya, pero basically, ganito yung function. So, ito yung nagde-determine kung ilang units yung i-inject mo. So, may number dyan. Yung ibang pens, pag pinihit mong ganyan, no, nag-extend. Yung ibang pens naman, kahit pinipihit mo siya, hindi siya nag-extend. Pero nagto-turn yung number dun sa window. So, ang unang gagawin kapag kayo po ay mag-i-inject ng inyong insulin is number 1, lilinisin nyo muna yung injection site. So, kukuha kayo ng cotton balls with alcohol, tapos pupunasan nyo lang in a circular fashion mula sa paloob papunta sa labas yung part na i-injectan nyo. Now, once malinis na yung part kung saan kayo mag-i-inject, ipe-prepare nyo na yung gagamitin. So, you get your insulin pen, open it up, tapos i-attach nyo yung needle. Yung needle, ganito yung itsura niya, no? Na-open yung lid niya na ganyan. So, i-open mo siyang ganon. Tapos, ipapasok mo lang yung needle. Tinitwist yung cap. Tapos, makikita mo, eto na siya. No? Now, may other cover pa yan. So, yan. Yung actual na needle, ito po. No? So, napakaliit at saka napakanipis. Lapit natin. So, halos di siya ma-pick up ng camera. There you go. Yan. So, ganun lang po kanipis at kaliit yung needle. Now, pipihitin nyo yung dulo at ito turn nyo siya kung ilang units. So, kung let's say for example, 12 units, okay, or 14 units, depende kung ilan yung inassign sa inyo ng doctor nyo. Tapos, ang pag-inject po is 90 degrees. So, diretso, patusok. No? Now, saan ang mga injection sites? Kung merong ibang taong mag-i-inject sa inyo, pwede po sa braso, pwede dito sa tiyan, no? Sa mga fat sa tiyan, pwede rin po sa legs, sa hita. Okay? Pero, kailangan ipe-press nyo very lightly yung area kung saan mag-i-inject. For example, sa tiyan. So, kung mag-i-inject po kayo sa tiyan, ipe-press nyo siya very lightly ganyan. Huwag masyadong matiin, light lang po. No? Tapos, kuhanin nyo yung pen ninyo with the needle and you poke it directly 90 degrees. Now, once nakatusok na yung needle, pipindutin nyo lang po yung dulo ng pen as such. Tapos, makikita nyo, tumatapon na yung, or tumutulo na yung insulin. Once na ang pen po ninyo is down to 0 na, so makikita nyo, pag tinaas natin, if you press, okay, so pipihit yon, magzi-0. Once nasa 0 na po siya, magka-count kayo ng 1 to 10 or 1 to 20, depende kung ganong kataas na ang inyong units. Kung more than 10 units na kayo, 20 counts na po. No? Kung more than 20 units, 20 counts and above. So, ang pihitin nyo lang siya ulit, press, and then makikita nyo, naka-zero na siya, tapos tumatulo pa. So, ibig sabihin, yun ang reason kung bakit kailangan po ninyong mag-count muna ng 1 to 20 before nyo i-remove yung pagka-inject nyo. Kasi, if hugutin nyo agad, tutulo yung insulin, hindi papasok sa tiyan nyo, and sayang naman. Now, bakit ba sa tiyan? Kasi po, gusto natin ng insulin is mapunta sa fats. Kasi, pag sa fats po pumupunta ang insulin, mas matagal po siyang nadidissolve sa katawan. Pag sa muscles siya pumunta, gagana pa rin naman, pero mas mabilis pong nawawala or nauubos ang effect ng insulin. Now, once you're done, tatanggalin po ulit yung needle, then you have to dispose it or itago mo kung gusto mong gamitin ulit, tapos itatago yung inyong insulin pen sa refrigerator. Now, huwag niyong ilalagay kung saan pwedeng mag-freeze yung insulin. Sa mga chiller lang or mga vegetable area, doon nyo lang po ilalagay yung ano. Okay? Now, most of the time, insulin pens na po ang ginagamit ng mga doctors kasi mas convenient po ito para sa patients. Ang laman po ng isang insulin pen is around mga 300 units on an average. Ngayon, depende na lang kung ganong kataas ang units na ginagamit sa inyo ng doctor nyo para
malaman kung gaano katagal ang magiging isang pen para sa inyo. Paano malalaman kung ubos na ang insulin mo? So, makikita mo, meron siyang plunger doon sa baba na bumababa yan at maaabot niya yung dulo. At once nandun na siya sa end, alam mo, ubos na yung insulin. Another clue para malaman na ubos na yung insulin is hindi mo na nato-turn yung units niya. For example, dito sa demo pen na ito, no? So, dahil all used up na siya, nandun na sa dulo yung plunger, tapos hindi mo na siya ma-turn. Yan. So, alam mo, ubos na yung insulin pag ganyan. So, if you have any other questions, just comment down para ma-address natin yung questions nyo on how to use your insulin.